Elkanah slept with Hannah, the Lord remembered her, and in due time she gave birth to a son, and she named him Samuel, which means name of God, for she said, I asked the Lord for him. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong. Let us pray. Father God, thank you so much of your grace and mercy. Thank you so much for the hallelujah, the presence, Lord God. Thank you for your hallelujah favor that you have given unto us, Lord. We can be here in your house to hear your message, O God. Whatever the plans of the enemy could not able to hinder, hallelujah, to devour your words, Lord God, to interrupt your words, Lord God. Hallelujah, in Jesus' mighty name of Nazareth, Lord. Salamat na ikaw mag-bless, Lord God, ang tanang mga buhat sa kaaway, deceptions, Lord God, manipulative spirit could not able to succeed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Bless the ears, the hearts, the minds, O God, the eyes, the mouths of your people, O Lord God, of your children, Lord, nga kini, O Diyos, makapahimuot da kanimo, Lord. Salamat sa imong anointing, salamat sa imong greatness, salamat, Lord, nga ikaw mag-bless sa tanang namino sa mga pulong, Lord, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth we pray, and everyone will say, Amen. So the message of God this morning is about God remembers. Ang Diyos, maga-dumdum. God remembers. Now, kabaluta nga, si Hannah, asawa siya ni Elkanah, o si Elkanah na asya duha ka asawa kay aning panahon na gitugutan pa sa Lord nga daghan ang asawa para daghan ang dali ra pagsanay sa katawan sa Ginoo. Kay dili man mo sanay kung walay mga female, walay mga babae. So kabaluta nga kining si Hannah wa gyud gituguti nga maka anak sa bag-o pa nga kasal sila ni Elkanah. Kung matod pa din nga tungod kay sa Bible, kung dili ka anak, usa ka dako nga tunglo na. Kung ang babae dili ka anak, nitunglo siya. Gikitaan sa Lord ang iyang taguangkan. So unsay nahitabo, gasilo siya sa iyang kanang iyang karaybal nga si Penena nga naanay mga anak. So usa kuno ka panahon ana in verse 9. In verse 9, let's see the verse 9. Once after a sacrificial meal at Shiloh. Usa kuno kay gayon sa diya nga maghatag kuno sila og sacrificial meal dito sa Shiloh. Hannah got up and went to pray. Niadto si Hannah para magampo. Si Eli kuno naglingkod-lingkod dito sa templo sa entrance dapit sa tabernakulo. Og si Hannah perti kuning guula, perti ning tiyabaw didto samtang nagampo siya sa Ginoo. Og nanaad siya sa Ginoo in verse 11 nga Lord sa panon sa kasundaluhan sa kalangitan, kung ikaw nakita sa akong mga kagul-anan ug mutubag sa akong mga pagampo nga tagaan ko nimo usa ka anak, then I will give him back to you. Ug ako rang ibalik siya nimo ug imo gid siya sa tibuok ng kinabuhi. Ug mao kini ang sinyalis nga dili ako siya ihalad da kanimo ug ang iyang buhok dili gayud putlon. Sumuna karon nga naapoy mga tao nga dili ganahan og putlon ng buhok mga laki. Nay nga na makita nato nga dili gid sila nagputol silang buhok. Naa karon naaman sa Bible. As she was praying to the Lord, sometimes siya nagaampo sa Ginoo. Si Eli, nga walay kamalay-malay unsa iyang problema, naalaan siya hubog. Gitan-awon lagi siya ni Eli. Unya ang iyang ngabil kakutib-kutib. So unsa day? Unsa day kuno magampo si Hannah? In the mind ra dili madunggan. Kay kung nadunggan pa, makasabot unta si Eli unsa iyang gibati. So nagkutib-kutib ra gid kuno ang iyang baba. Nag-move na iyang lips, walay na dunggan sa naay mga tao nga magampo silent. Naay mga tao po nga magampo nga vocal kaysa nan madungga silingan. Akong mamag, akong papa ingana inampo madungog silingan. Ingana sila ka vocal. Ako, kung personal ako nga prayer, silent lang ko. Pero as a group nga naa sa prayer meeting o sa diya is vocal pud kay kustanan. So, naalaan taon siyang hubog. Ingon dayon si Eli, uy,
Naunsa ba ng taong ka nga, buntag pang sayo na hubog naman siya, insa nga, uy, pagpalipas tas imong kahubog, na hangover pa man ka siguro. Ingon si Hannah sa verse 15, wala intaon ko nahubog, wala intaon ko nakainom, bisan unsa makahubog. Ako, I am very discouraged, I am very troubled. Siya, ako lang gibo po ang naasa akong kasing-kasing nga tus Ginoo. So, kini bitaw mga pag-ampo bitaw, kay asking money, asking pagpangayo. Unya, pwede po, dili asking but pouring. Ibo-bo nimo imong gibati nga tus Ginoo. Hello? Ang praying is asking and pouring ang pagpangayo o pagbubo sa imong gibati nga tus Ginoo. Hello? So gibubo I was just pouring out my heart to the Lord. Ako lang gibubo ang akong kalag diya sa Ginoo. So kining in the ESV, I have been pouring out my soul before the Lord. Sa ESV, I have been pouring. Ako lang gibubo ang akong kalag dito sa Ginoo. Unsa man ang kalag? Imong hunahuna imong pagbati. Hello? Ang imong kalag, imong gibubo, imong gihunahuna, imong feelings, imong understanding, imong gibati, ing gibubo ngadto sa Ginoo. So mo na nga gusto ni Lord nga di lang ta mag-asbak na atay i-poured out ni Lord. Ibubo atong luha, ibubo atong gibati aron nga muhupas na mo mugaan na. Nay mga panahon nga di ilang ang atong atong pulong atong isulti, but ang atong gibati nga susulod. Ibubo nato na nga tus Ginoo para nga magaan. Hello? Muna ni mga panahon tagaan ta ni Lord og problema nga bugat-bugat aron mabubo nato na niya. Amen. Aron nga mo hawa na sa imong gibati, hawa na sa imong dughan, hawa sa imong una-una, aron ikaw mugaan. Hello. So ingana ang iyang gibuhat, iya kuno gibubo tanan sa Ginoo ang iyang gibati. Wala nes iyang banagi sulti ang kabugaton. Dito gid sa naghatag nagbana kay nga makatabang sa iyang problema. And then, matud pa, in verse 16, don't think I am wicked. I am a wicked woman. Ayaw tabo na huna ang ako, dautan kong babae, nga buntag pa nahubog. For I have been praying out of great anguish and sorrow. Kay ako lagi nagampo, lagi kong ako yung gipahungaw ang akong gibati nga kaguol. So, diya sa pag-ampo, dili lang asking, but pouring, but unsa daw kuno, imong gipahungaw ang imong kasud-anan. I-express nimo imong gibati nga, Lord, ingani akong gibati. Nay panahon nga gusto ni Lord ingana, wala tagaan tag problema. Amen ba? Di kay Lord, ayaw nang ikot taga bugat-bugat nga problema. Magbuot bugos Ginoo. Amen. Di ba kung naatid ako na kong problema, bugat-bugat nga problema, di ba atong inampuan dili na gid pud ordinaryo. Amen. Hello? So, I have been praying out of great anguish and sorrow. Grabe ang akong pagbubo sa akong gibati. Grabe ang akong pagampo. In that case, Eli said, go in peace. It's just padayon lang sa imong pagyaw-yaw, di pagampo. Naalaan man siya. So, na yung mga panahon nga, maalaan ta. Kay tao ra lagi pud lagi ta di man ta Dios nga makabalos unsay sitwasyon sa to sa sige padayon di sa imong pagbubos imong gibati. May the God of Israel grant the request you have asked of him. Gideclare na dayon si Eli nga ang Dios sa kalinaw matud pa mutubag sa imong gihangyo niya. Oh, thank you, sir. Ingon po si Hannah. Salamat kay sir, she explained. Then she went back and began to eat again and she was no longer sad. Human, ginagbubo, tanan, gibubo, dyan niya tanan. Ang tanan niyang kaguol, yung ginigo na, hangtod masatisfied siya nga, murag wa na nabilin nga guol, wa na nabilin nga bugat. Gusto ni Lord nga, ang tanan, sa to? Come, all of you, come to me, all of you who are weary and sa to heavy laden and weary. Weary na kay ta, bugatan na ta. And I will give you rest. Doon
kamo tanang kapuyan og gibudlayan kay papahulayon ko sa ato pa sa duol aron ibubo nako inyong problema. Di ka ihubog-hubog inyong problema. Di ba si Lord? Ihubog-hubog. Nahubog pa ka, nahangover ka pa, wa pa'y tubag imong pag-ampo, maipas Ginoo ibubo nimo ang imong problema. So, pag human niya og pour out sa iyang gibati, ni uli siya og ni kao nagbalik. And she was no longer sad. Di ba? Kung mabubo na nato tanan kagunanan, tanan kapungo, tanan ka laing pagbati, balati, anato, urag, ayag undang ko di pa mahupay imo gibati. Ayag undang. Ay mga panahon, beto ganan, kita sa ato pagkatawa ng tapulan kita ba? Gusto ta nga mo undang na tag-ampo. Na gusto pang Ginoo di pa. Halo? Abot ta kasulay na ba mo anak? Sa ato pagkatawan nun, gusto ta mo sa ato pag-ampo kay magtaas-taas na bitong to niya. Usay po, nakakagyapas. Ang Ginoo dili pa gusto ka makigbanding panimo para ma-feel nimo nga kanang ang imong spirit ma-energize o ma-closer ka ni Lord, na closer intimacy. So, sa naitabo, anak na gid niya giundangan yung prayer nga wala na'y kabukaton, wala na'y sadness. So, sa naitabo, human ato, na anak po'y tigom ko, no? Nga kinangnan ang tibo, pamilya, muadto na dito sa templo para i-worship si Lord. In verse 19, the entire family got up early the next morning and went to worship the Lord at once more. Sa tibuok pamilya, ni bangon kunog sayo early in the morning aron mag-worship. Then they returned home to Ramah. O mimalik na po sila sa Ramah. When Elkanah slept with Hannah, warin to. Pag-uli na nila, kung man nag-ampo ha, nagdulog na sis ang bana. On the ingon ni Lord, the Lord remembered her plea. Human gibubo ni Hannah ang iyang pagbati kaguol, kapuot sa iyang kasing-kasing o siyang una-una. Nanay, positibo niya nga, feeling that God has granted her request. Dili kabalibad si Lord, tulo na imong luha. Lisod na kabalibara ni Lord. Amen. Kisa nag-ampo diri nga nagtulo imong lo, grabe kidi mo kuan. Di ba positibo ka ika ang Ginoo gyud nakadungog nimo tubagon ka? Kasulay na mana? Ano? Madugduman ka ni Lord. Sa ingon ni Lord kang King Hezekiah, giingnan si Isaiah. Isaiah adto sa hari. Ingna siya mag-andam na sis ang galingon kay mamatay na siya sa sakit. Andamon na niya. Tanan i-prepare na tanan. Anak ko si Isaiah, mahal nga hari. Ingon ang Ginoo na kuan daman og galing. Kay mamatay na ka. Ingon si Isaiah. Pag nag-ingon, lakaw na si Isaiah. Niya pagtadid ko ni Isaiah unsa ingon ni sa Bible? Ni atubang si King Hezekiah sa bungbong or sa dingding, ingon siya, Lord, kabalo jud kang matinud-anon kong nagpangalagad nimo. Matinud-anon ko sa imong pagtawag nimo nako. How I serve thee. Humble siya. Human nag-ampo. Niingon na pud si Lord ka Isaiah. Isaiah, balik sa mahal nga hari. Ingna siya, nadunggan nako imong pag-ampo. Nakita nako imong luha. Ayuho nako siya. Akong tumpayan ang iyang kinawag 15 katuig. Nakita nako ang iyang mga luha. Nag-ampo siya samtang, naghilak siya samtang nag-aampo. Nadunggan nako imong pag-ampo. Nakita nako imong mga luha. Ingna siya, ayuho nako siya. Og tagaan nako siya 15 katuig nga extension sa iyang kinabuhi. Madumduman ni Lord ang atong gibuhat o madumduman ni Lord ang atong mga pag-ampo, makita ni atong luha, lisod sa kabaliban. Amen. Muna nga during pag-ampo, dapat luha makita, dili ang laway. Amen. Hello?
Kuyaw kaayo mag-amputa, imbes ang luha gi-expect ni Lord. Unsa naman ang laway na may tulog, nakatulog naman. Kinsa may nakasulay, ana. Gi-expect ni Lord, ganahan siyang tan-aw maminaw sa atong si pagtsapo sa pag-ampo, nga galuha kita pakiluoy niya, naghangyo ta ni Lord, kay makadumdum din siya, di siya kabalibad. Unsa man nga laway, man nagtulo-tulo. Anak naman nakamata, nga human ng pag-ampo. Ningon pagig, amen. Halo, as if nga mata pa, pero pertining tuluga. Halo, so say naitabo, nadumduman niya si Hana, umaudan itong giabrihan ang iyang taguangkan, umatod pa in verse 20. In verse 20. The Lord remembered her plea, and in due time she gave birth to a son. She named him Samuel, for she said, I asked the Lord for him. Sa diha nga nagdulog na sila, giabrihan ni Lord ang iyang womb, ug mao dinto nga naburos siya, o ginganlan niya ang bata nga si Samuel. Gitubag ni Lord ang iyang pag-ampo. Sa atong mga pag-ampo, gapaminawon lang ta ni Lord. O moabot ang panahon nga dumdumon ni Lord ang atong mga pag-ampo, o tubagon ni atong mga pag-ampo, kay ingana siya nga Dios mutubagid sa atong mga pag-ampo. Unang gusto ni Lord everyday tama, nawag niya. Kay everyday ganit tagatanaw sa atong Facebook, cellphone. Na everyday ta dapat mo communicate pud na ni Lord. Pagbata na to, Lord, thank you so much. Di kay kape diretso, nanaw dayon og Facebook. Hello, mag-una og good morning sa imong bana bakag asawa na sa Lord nga naghatag wa gyud ka morning, wa gyud ka good. Diba? Hallelujah. So ingon dinhi, God remembered her. Nadumduman sa Dios siya. Umoto nga gitagaan siya o kay gayon nga maabri ang taguangkan o nakaanak siya nga anak nga laki o ginganlan og Samuel. Samuel means name of God. Name of God. So unsay man nahitabo? Do nga si Samuel is gihatag sa Ginoo sa iya ha. Nakaanak man si Penena una pa sa iya ha. Pero ang mga anak ni Penena layo ra i-compare kang Samuel. Hello. Kasi Samuel nahimong propeta. Siya gani ang nagdihog ni Saulo, ang unang hari sa Israel. The first king siya nakadihog. Nahimo siyang propeta. Hello. Gawas ana matod pa sa pulong sa Ginoo. Kay gi-open naman Lord ang iyang womb. Unya dili man niya ma-enjoy pag-ayo ang iyang pagkamama kay nanaad man siya. Nga kung ihalad na si Samuel sa templo, ibili na niya sa templo forever na kay didto na siya magpuyo. So dili kay niya ma-enjoy ang iyang pagka-mother kay wala sila close bonding kay iya man gituman ang saad. So, unsa gihimo sa Ginoo? In 1 Samuel chapter 1 verse 20 to 21. Let's see that 1:20 to 21. Okay. 1:20 to 21. 18 na lang sa ta. 18 na lang. But Samuel, though he was only a boy, bisag bata pa si Samuel, served the Lord, nag-alaga di sa Ginoo. Muna sige sa Katoliko, sa Kristan. He wore a linen garment like that of a priest. Nagbisti siya sa linen garment sama sa pari. Each year, kada tuig his mother made a small coat for him and brought it to him when she came toward her husband for the sacrifice. Kada tuig na siya'y gift. Gwapo kuno nga jacket. Dili to Christmas. Ha? Kada tuig kuno ang iyang mama maghimo og jacket or coat para kang Samuel.
Unya sa iya nang ihatod dito ihatag na ito kung uban si Agbana para sa pag-sacrifice sila na sila'y sacrifice nga kanang buhaton. Before they return home, sa dili pa sila mo uli, Eli would bless Elkanah and his wife and say, si Eli nga pare dito, i-bless niya si Elkanah og si Hannah, matod pa moingon, may the Lord give you other children to take the place of this one she gave to the Lord. Ingon sa Eli, nga ang Diyos mo panalangin paninuglaing ba mga anak, kay inyo mang gihatag si Samuel dere. And the Lord gave Hannah 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, Samuel grew up in the presence of the Lord. Gidungagan ni Lord o panalangin si Hannah, tulod ka anak o duha ka babae. So unom na tanan ang anak ni Hannah. So kung ang Diyos magadumdum na to, once sugdan tayo nagpanalanginan, iya nang tuloy-tuloy tuloy-tuloy na siyang panalangin. Amen. Basta kanunay lang punta, mapasalamaton, masaligag panalangin, tuluyan ta ni Lord, padayunon ta niyag salig og panalangin, tagaag panalangin. Amen. Hallelujah. Muna ang sa nahitabo, nga diin, si Samuel nahimo siyang propeta, matud pa, 1 Samuel chapter 3 verse 19 to 21. 1 Samuel chapter 3 verse 19 to 21. As Samuel grew up, sa dihang ditubo na si Samuel, the Lord was with him. Ang Diyos uban kaniya. And everything Samuel said proved to be reliable. Ang tanan nga gipanmulong ni Samuel, tinuod yun, nahitabo yun, wala ni Simea. And all Israel from Dan in the north to Beersheba in the south knew that Samuel was confirmed as a prophet of the Lord. Gi-confirm, gikan sa north paingon, Dan paingon sa north to Beersheba and south. Silang tanan nakaila nga confirm gayud nga si Samuel propeta sa Ginoo. And the Lord continued to appear at Shiloh and gave messages to Samuel there at the tabernacle. Ang Dios nagpadayon og tunga, nagpadayag kang Samuel sa iyang mga mensahe para i-deliver sa mga tao. So ang Dios magapanalangin, magadumdum na adyoy panalangin. Kung madumduman ta ni Lord na panalangin. Another story. Let's see Genesis chapter 8. Genesis chapter 8 verse 1. Genesis chapter 8 verse 1. Okay, yung sa Genesis chapter. But God remembered Noah and all the wild animals and livestock with him in the boat. He sent a wind to blow across the earth and the flood waters began to recede. During na ni panahon nga naglunop na sa tibuok kalibutan. Nagisugo anto si Noah nga maghimog arka, nga mooni muna. Hangtod naglunop na. Paglunop na, matud pa sa pulong sa Ginoo nga ang na-survive ang utang tao, pamilya ra gid ni Noah ug 150 ka days ang tubig nga kuan gyud sa tibuok kalibutan. Pero anak nga mga adlaw, matud pa, backward sa 7, Genesis chapter 7 verse 23 na lang ta to 24. Backward sa ta. Gi-wipe out ni Lord ang tanang buhi nga mga butang sa kalibutan, tao man, mga hayop man, mga gagmay nga mga hayop, mga gapangkamang sa yuta nga hayop, mga birds, mga langgam nga nasa kawanangan, all world destroyed. Ang tanan gyud na laglag nga matay. The only people who survived were Noah and those with him in the boat. Ang mga tao nga na-survive nakalingkawas sa lunop, si Noah ra og katuuban niya sa boat e pamilya. And the flood waters covered the earth for 150 days. 150 days ang tubig nga perti pa jong lauma. 150 days. Verse 8. But God remembered Noah and all the wild animals and livestock with him in the boat. Nadumduman na po ni Lord si Noah. Itong arada ito. Wala pa kalanding si Noah. Hello? Ako si Noah. Naapaman sa baruto. Naapaman sa arka. Kinanglan, I will do action. Hello? Dili pwede nga magsigira taglutaw-lutaw sa tubig. Kinanglan mo landing. Mudak. Siya, nadumduman ni Lord si Noah o ang tanang wild animals nga naa dito sa barko o sa arka o tanan nga mga hayop na adito.
Busa, unsa ba kanadumduman ni Lord si Noah na sige mo. Iyang gipa dala ang hangin para musuyop sa tubig aron hubas kay nadumduma agoy si Noah. Wa pagkataam na sa yuta nga apas barko. Kung madumduman ti ni Lord na siya'y buhatong maayo. Muna nga, aron madumduman ta sige tagpanawag aron dili ta mapapag sa inguna-huna. Musimba jud ta manawag itas Ginoo magpasalamat jud ta. So sa to, nagpadala siya hangin para gikuno nga mo haguros sa kalibutan aron ang tubig hubas. Halo, sumuoto nga na hubas-hubas sa ginahinay kahubas sa hinahinay kahubas. Verse 3. So the flood waters gradually receded from the earth. Na ginahinay kahubas ang tubig. After 150 days, kay 150 days man to human sa 150 days, exactly 5 months from the time the flood began. Human gyud kuno to 5 ka bulan gikan atong pagbaha. The boat came to rest on the mountains of Ararat. Kaya ito, di pa hubas ni Lord aron makalanding na ang arka kay si Noah, di siya gusto nga magpabilin sa barko. Kay mahurot man to ilang pagkaon dito. Di magpuasa sila. Halo, sumuo din to nga 2.5 months verse 5. Duha ka bulag to nga human ato as the waters continued to go down. Kay nahinay man ang tubig. Kay dito, iba naglanding lalagi ang arka dito sa bukid sa Ararat. Ang ubos ato kay napa may tubig. Hubas nas ibabaw sa Mount Ararat. Ang ubos na pa may tubig. 2.5 months as the waters continued to go down. Padayon ang tubig ug kay nahinay. Other mountain peaks became visible. Ang ubang bukid, mga mountain peaks, kaya babaw man kay itong Ararat, ang uban nakita-kita na ang tumoy. After another 40 days na po, gikan ato, Noah opened the window. Tanaw ni, nagbantay siya. Apa kitubig. Di pa kita katama. Hangtod kuno, nga gipadala niyang uwak para mag-check o buduga na bang ground. Wala man kuno, basa pa jud kuno. Hangtod gipadala niya ang dove. Ang dove, matod pa asa ni gipadala ang dove. Sa verse 7. Verse 7. Genesis chapter 8 verse 7. Now open the window had made in the boat, giabrihan ni Noah ang bintana sa arka, and i-release a raven iyang pagawas ang uwak. Matod pa, aron nga ipalupad niya, aron ipasuta kung ang yuta na ba nauga. He also released a dove, release niya ang dove kung ang tubig lagi ni kuana, ni hubas na. But the dove could find no place to land because the water still covered the ground. Ang dove wala man katugpa kay napay tubig. So it returned to the boat and Noah held out his hand and drew the dove back inside. And after waiting another 7 days, Noah released the dove again. This time the dove returned to him in the evening with a fresh olive leaf in its beak. Kabalo mo says is good aning dove. It's about the Holy Spirit. Tatugi, this dove returned to him in evening. Aning panahon na, ang kalapati ni balik kang Noah sa gabi with a fresh olive leaf in its beak. Na anay, fresh kuno nga olive nga kanang dahon. Then Noah knew that the flood waters were almost gone. He waited another 7 days and then released the dove again. This time it did not come back. This is about the move of the Holy Spirit. When God remembers, He will do something good, something great. Dumdumon ta sa Lord, kung kanunay punta mag-communicate sa iya. Naatay obedience sa iya. Naatay mga pag-ampo, naatay mga action. Dumdumon ta ni Lord. Kung madumduman ta ni Lord, na siya'y buhaton, di ta nalimtan. Na ay buhaton niya something good, not something bad. Amen. Like ni Rachel, wala gyapon ka anak si Rachel. And God remember, this is the last. Genesis 30 verse 22. Genesis 30 verse 22. Na-take up na ko ni sa Sunday school ganina, but atong balikan kadyo. Genesis 30 verse 22. Okay. Then God remembered Rachel's plight and answered her prayers by enabling her to have children.
She became pregnant and gave birth to a son. God has removed my disgrace, she said, and she named him Joseph, for she said, may the Lord add yet another son to my family. God remembered Rachel. Pagdumdum ni Lord kang Rachel, dumduman niya ang pangayo ni Rachel nga makabaton siyang anak o gitagaan gid siyang anak. So kung kita madumduman sa Lord, ang atong gipangayo iyang ihatag. Amen. Kung imong sabton ka to sa tubig, then God remembered Noah na agibot ni Lord kang Noah o sa mga livestock. Nagibot ni Lord sa yuta. And God remembered Hannah, ang hangyo ni Hannah gitubag. When God remembered Rachel, ang hangyo ni Rachel nga maanak ayang desire nga igubang. So sa pasabutan na ayaw kundang paghangyo sa Ginoo. Ayaw kundang pagdaig pagsimbas Ginoo. Kay dumdumo ni Lord ang imong gipangayo ug kung dumdumo niya iyang ihatag. Amen. Anta dyan, Lord. Ayaw dyan ko kalimti, Lord. Ayaw kalimti ito akong prayer request, Lord. Hello? Napa ba may prayers nga wala gitubag? Napa mo, itubag na tanan inyong prayers. Tagan pa. Hallelujah. Nga naman nga ang Ginoo nagsulti ani. Gusto niya nga mag-desire ta nga dumdumon tas Ginoo dumdumon ni atong mga prayer request. Dumdumon ni atong hangyo. Aron nga makaingon ta tinuod gid ay Lord. Talangga jud ko nimo kay nadumduman ko nimo. Amen. Hello. Nato kang ingon na kang Hezekiah. Nakita nadunggan nako imong pag-ampo. Nakita nako imong luha. O ayuhon ako siya. Tagaan ako 15 ka tuig nga exemption. Kay nadumduman ni Lord ang iyang performance o nadunggan niya ang iyang prayers o nakadumdum siya na siya reward. Amen. Reward. I-reward ta ni Lord. Dili ta i-punished. Kung si Lord nahimuot sa itong kinabuhi, pag dumdum sa ato, dumdumon ta niya ka i-reward ta, dili ta niya i-punished. Amen. Muna, pangalagad kita sa Ginoo, mintras nga naapatay kinabuhi, naatay chance, mga lagad sa iya, mga lagad kita sa Ginoo. Hallelujah. Kaya nga naman, God is making us a way for all things nga iyang i-promise na to, atong madawat kay naatagi, obey. Amen. Shall we all stand up and thank the Lord for His message that we have heard this morning? Hallelujah. Glory to God in the highest. The King of Kings and the Lord of Lords, the mighty God of Israel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shall we all stand up and let us worship the Lord for His words nga iyang gi-deliver ka na to igsuon. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's thank the Lord for remembering us. For remembering our prayer items that we have brought before His throne of grace. Hallelujah. Shall we sing the song, This is my desire to honor you. Gi-honor ni Lord. Gi-honor ni Noah si Lord. Gi-honor ni Hannah si Lord. Gi-honor ni Rachel si Lord. Hallelujah. Muna nga, nadumduman sila sa Ginoo. Okay, reward sila ni Lord. Hallelujah. Hallelujah.